Hello? Hi po. Good morning, Papa Jackson. Hi, good morning. What's your name? Kiara po. Kiara. Arte. Opo. Ang arte ng gawa ng pangalan. How do you Yung may spell? pinapanood po kasi ako eh. How do you spell Kiara? K-I-Y-A-R-A. Pusang gala, mali pa ako. Yung simple lang. Ulit. K for Kilo, I for India, Y for Yankee, A-R-A. Okay. Ako kasi walang Y. Yung Ikaw, parang meron. Tagalog po na basa. Kiara. Anyway, ilang taon na si Kiara? 26 po. 26. In my record, this is not the first time that you called me. Yes, that's true Taga saan po. ka, Kiara? Tagig. Tagig po, PPJ. Taguig, okay. Do you belong to the BPO industry? Yes, I was used to po. Okay. Nagkaka-Englishan mga kaibigan ha. Iiwas na tayo. Baka maubusan tayo ha. Expired na po, Anyways. expired. So kailan tayo huli nag-usap? I think that was last year pa po, Ang tagal na. PPJ. Related Kasi hindi niyo ba? po pinapansin yung iba eh. Yung iba kong message. O naunahan ka lang? Opo. So, chinek ko nga dito ngayon kasi pag nakatawag ka na sa akin, kahit mag-PM ka dun sa pinangtawag ko sa'yo, wala kang, you will not get any reply from me. Kasi naka-restrict na kayo. So the only time is, yes. Bakit naman kita hindi i-restrict? Okay. Ay di, gumulo buhay ko, ang dami nyo, di ba? Sa bagay, totoo. Di ba? So, dun ulit yun sa fan page. So, kaya ang tagal ko kanina because I have to go to my restricted people, I have to look for you. Ganon yun. Okay po. Well, anyways, Kiara, are you married? I know. No po. I'm single. Parang diring-diri ka sa, no. Parang diring-diri ka. Hindi po, kasi sakit sa ulo eh. Okay. Pero may kids na po ako. Ilan na anak mo? Dalawa na po. Isang 3 years old and 4. Yung isa po papasok na sa June. 3 and 4. Yeah, opo. Grabe sa pagkakasunod, ha? Opo. Pero last na yun, kasi wala na kami ng tatay ng mga bata. Hopefully. Wala, may jowa ka ngayon. Wala rin po. Kaya yun ang sabi Focus mo. sa mga bata. Pag may jowa ka, hindi mo sasabihin yan. Sa bagay. Di ba? Mapakanta ka ng sandal mo sana ang ulo mo. Kasi naman po, pag in love, Ba't wala kang jowa ngayon? kasi po, Bata ka ano pa, ba? 26 ka pa Kasi- lang. Well, gusto ko po talaga PPJ. Talagang honestly, pinagpipray ko siya kay Lord. Pero ayoko po kasi ako yung naghahanap. Parang gusto ko yung ibibigay ni Lord. Kasi pagka hinahanap, sabi nila, maling tao daw yung mapupunta sa'yo. Ibibigay. Okay. Paano yun? Opo. Siguro pag yung mga organic encounter po or what, hindi ko rin, paano ko siya Hindi mamimit ibibigay eh. yan. Kumbaga, you will have to put yourself in the right situation. Diba? Kasi kung ibibigay, darating yun, kumbaga, door to door. Delivery po, jowang bago, galing kay Lord. Ibigay na po, ganon? Gusto ko yan. Wow. Pwede. Teka, ba't ba? Ay, nako. Anyways, ba't ba magkausap tayo ngayon? Ano meron? Ayun po. Actually, hindi po siya sa Love Live kasi yung mga previous calls ko sa'yo, PPJ, about doon. Pero ngayon parang gusto ko nang mag-focus sa sarili ko. About po to sa boss ko. Sa boss ko sa trabaho, PPJ. Wala lang. Kasi parang wala akong mapagkwentuhan ng sama ng loob ko, ganyan. Okay. Bigyan mo sa akin number ng boss mo, tatawagan ko yan. Tokmol ba yan? Tokmol, ha? Charot lang. Game. Babae po siya, nasa Canada po siya, at saka yung nationality niya po is Indian. So, bale, yun. So, bago ko tumawag sa'yo, PPJ, parang 10:30 yung meeting namin, kakatapos lang. Tapos, ginawa ko,
Kumausap ako ng ChatGPT para lang ma-relieve yung stress ko tsaka yung nararamdaman ko. Mm. Pusang gala, pati ba naman emosyon yan. Game. Maraming gano'n, PPJ, maraming gano'n. Para lang may mapaglilisan ng sama ng loob. Sabi ko Okay. tatawag ako sa'yo. So, buti naman naka-join po ako. And anyways, yun nga, tungkol po siya sa boss ko, PPJ. Kasi yung background ko po talaga, for 8 years, nasa BPO ako. And parang nag-stay lang ako sa mga companies around 2 years kasi sobrang stressful talaga sa ganung work, lalo na pag queuing. So, or pag madaming calls, ganun, as in tuloy-tuloy yung tawag. Now, yung work ko po ngayon is work from home. Recruitment analyst po ako. And ito talaga yung gusto kong work, Papa Jackson. Honestly, parang something na hiniling ko rin. Sabi ko, gusto ko yung ganito, yung hindi na related sa call center, sa BPO, or something na, alam mo yun, bago naman. Okay. And then February, may nag-reach out sa akin sa LinkedIn na yun nga, naghahanap sila ng recruitment analyst. Di ba ang and LinkedIn ay kumbaga professional, parang professional yan na ano, di ba, na Facebook. di pa parang gano'n, pang trabaho yan, di ba? Parang gano'n, di ba? Yes. Mm-mm. Opo, dun talaga yung parang platform pag gusto Pero mo ganap ng work. ba't may nalaman ako may nagkakaligawan pa rin dyan? Totoo ba yun? Sana nga may ganun. Wala naman akong na-experience. Nakanampusan talaga. Well, anyway, so tuloy. Sana yung Game. Ayun po. So, someone messaged me sa LinkedIn po. Indian din yung nationality ng lalaki. Tapos, yun nga, naghanap sila ng recruitment analyst. So, syempre parang sabi ko lang, ang galing kasi parang ito talaga yung gusto ko. And wala kasi akong background sa HR or sa recruitment. So, mahirap talaga makahanap ng work currently na related dun sa ina-applyan mo. Kasi mostly naghahanap sila ng may experience na eh. Usually 1 to 2 years. Ako nga yung background ko po kasi sa BPO. So, ayun. So, to cut the story short, nag-work na ako sa kanila since last week of February until now. Actually, maliit na company lang po to eh. So, para siyang VA, parang ganun. Pero kasi work from home siya, so remote. Own equipment namin. Tapos, yung sahod na sinasahod ko ngayon is actually kalahati sa sinasahod ko sa work ko dati sa BPO. Talagang inalisan ko, o kumbaga umalis talaga ako dun. Kasi ito talaga yung gusto kong i-pursue. Ngayon ang problema ko naman po is yung boss ko naman, yung babae na Indiano. So sa company, 5 lang kami. Yung pinakamay-ari ng company, yung Indiano, tapos 2 Indian nationality din na nauna na nakapag-work sa akin. 2 Pilipina. Ako, tsaka yung isang Pilipina na nakasabay ko lang din nag-start nung February. So, hindi ko po alam, maybe because of culture difference or I may be wrong po. Pero yung approach kasi ng boss na ito is talagang ano ba, paano ko ba sabihin, nakaka-offend yung kanyang pagsasalita sa amin. So, she uses the word like BS, ganyan. Tapos, talagang siguro hindi lang ako sanay sa ganung approach kasi pag American yung mga boss mo or mostly Western, for me mas okay yun. Kasi sila hindi talaga yun. Talagang masakit sila magsalita. Alam niyo po yun. Pero I'm trying to understand kasi yung productivity namin as a recruitment analyst, nagbe-base sa CV or resume na dapat qualified talaga doon. Kasi hindi po siya ganun kadali. Like parang nagsisend kami ng connections or invites sa LinkedIn, napakadami. Pero yung mga candidates, hindi naman agad-agad magre-reply or minsan naman it takes a while or days for them to reply. Parang ganun. So, ito pang isang hindi ko nagugustuhan kasi ang work ko po is 9 a.m. to 6 p.m. And then meron kaming meeting or status call every 8:30 p.m. to 9:30 p.m. So which is outside our working hours. So, alam niyo, yung syempre, boss mo yun technically siya yung boss namin, hindi ko naman pwedeng sabihin na outside na yan sa working hours. Kasi nagagalit talaga siya. Tapos ang sinasabi pa niya sa amin, parang wala kaming ginagawa, petics lang kami, kasi wala kaming productivity for the day, ganyan-ganyan. Kasi I understand that yung revenue ng company o yung revenue na pinapasahod sa amin is based doon sa na-endorse naming profile na na-JO o na-job
nabibigyan ng offer or naka-hire in short. So, kumbaga, since na-hire kami, wala pa kaming kumbaga result, parang ganun. Kasi hindi naman talaga po siya madali, I would say. Mukha lang madali, pero hindi. Pero I don't like it talaga. Yung parang tinetreaten kami na, oh, in any moment, pwede tatanggalin kami or tatanggalin ako. Something like that. Eh, ang inaano ko lang po kasi, yung kinakasama ng loob ko. Kasi parang, bakit kaya ganun? I mean, alam ko naman po na sa buhay, hindi lahat makukuha natin. May mga compromises. So parang, ito yung something na gusto kong gawin. Masaya ako sa ginagawa ko. Pero yung boss mo naman, stressful, mga ganon. Or nagma-micromanage. So, parang ang isip ko po is, kasi sobrang gusto ko talaga siya. In fact po, nag-pursue pa ako ng mag-master's degree. Nag-aaral po ako ngayon para mag-MBA, Major in Human Resource Management. Kasi kumbaga gusto ko talagang maging career to. Pero parang napapaisip ako na bakit ganun na, I mean, this is something I once prayed for. Pero bakit, parang napapaisip na ako na should I let go of this work na lang? Kung ganito lang din na parang walang stability yung work. Tapos ganito pa yung boss. Pero I've been trying to understand her ever since po. Kasi ganun na talaga siya. I mean, matigas sila magsalita, matapang sila magsalita. But again, I'm trying to understand her, kasi syempre siya yung boss. Kumbaga siya yung nagmamanage ng buong kumpanya, kung paano kikita and so on. So, ayun po. I mean, I guess gusto ko lang marinig yung point of view ng ibang tao. Kasi ako nagiging sobrang emotional ako na parang, alam mo yun, parang dinadamdam ko po siya. Kumbaga, I take it personally. Kasi parang during meeting, mapapahiya ka na hindi man lang niya yata naiisip na outside work, kung nag-meeting kami tapos nakikipag-usap kami sa mga candidates na hindi niya na-appreciate. Tapos pag nagsalita ako, parang sinasabi niya, parang, kasi English, sabi niya parang, I'm just throwing dust in her eyes, sabing mga ganong terms na puro ka BS nga lang daw yung mga ginagawa ko. So, Ano ang ayaw niya sa trabaho mo? What she doesn't want po kasi is yung wala kaming productivity. Wala kaming nasasend na, meron ako mga nasasend na resumes at the end of So, the wait day. lang. No? We're not trying to condone yung kanyang language, no? Okay? Alright? That's not what we're trying to condone. Kasi that is not forgivable. Alright? Okay? Kaya lang, ang tanong ko dito is that, is she mad because of your incompetence? I guess so, opo. Actually, not just me eh. Parang lahat naman kami. Wala tayong pakialam sa iba. Hindi mo naman sila pinsan. Okay? So, ibig sabihin, if she's mad with your incompetence, even if I tell you na lumipat ng kumpanya at umalis. Kasi ngayon, I believe that as we speak tonight, you are halfway out. Okay? Totoo po. Nag-a-apply na po ako sa iba. Exactly. I know exactly how that feels. I have been there. Diba? Pag talk mo lang talaga yung boss mo, diba? Iwanan mo talaga yan. Ganon yun. Diba? Kasi you have to take your talent. You have to take your talent elsewhere. My point is, okay lang umalis ka kasi call mo naman yan. Alright? Call mo yan eh. Diba? Kasi 26 ka na. Ang totoo niyan, mga kaibigan, iba na kasi ngayon yung employees ngayon sa employees 20 years ago. Diba? Oo. Kasi ngayon, what can be perceived as abusive na sermon 20 years ago, it's motivation. Correct. Iba na ngayon, di ba? Hindi ko sinasabing tama. I'm just saying, there's really a very big difference. Yung mga edad mo ngayon, mahirap pagsabihan. Kasi sa kwento mo sa akin ngayon, nagagalit ka, di ba? Sa attitude sa'yo, pero hindi mo binabanggit sa akin, you are not trying to itemize na yung galit kasi incompetent ka. Totoo. Yun eh. Hindi mo kinikwento yung part na yun. Sinasabi mo lang na nagagalit sa'yo, di ba? Kumaner mong ganito. Sino bang boss ang matutuwa pag wala kang productivity? Kasi pera niya yan eh. Investment niya yan eh.
Hindi kayo pwedeng pagalitan kung kayo-kayo lang tao sa kumpanya tapos sa inyo umaasa yung kumpanya. Kahit saan magpunta, kung yung trigger ng incompetence mo, ay kung yung trigger ng kumpanya ay yung incompetence mo, kahit saan magpunta, papagalitan ka pa rin. Maybe not in the same manner, maybe a lot more dignified way of sermon, pero magagalit Opo. pa rin sa'yo kasi incompetent yung result mo. And here you are telling me na pinag-pray ko ito pala, ba't incompetent ka? Kung pinag-pray mo ito, nung nag-pray ka, kulang prayer mo? Kasi Hindi. Papa Jokes hindi naman siya pero ginagawa ko naman po yung best ko talaga. Feeling ko, I mean, ewan ko, hindi ko rin po sure. Yun yung point ko eh. Okay? Baka kulang tao. I'm not saying na, well, umalis ka na. I really believe you are on your way out. Kasi mahirap yan yung you're dragging yourself just to go to work or just to perform. Nagigets ko yan eh. Diba? If you can no longer detach yung mentality mo, yung personal side nito tsaka sa professional side at naapektuhan na yung buhay, malis ka na. Yung mga taong kagaya mo eh, di ba? Kagaya mo rin ako kasi di ba, I married my work, ganun ako eh. Ang pagkakaiba natin, competent ako, ikaw incompetent ka. Opo. Malis ka na kung yun yung inaano mo. But then again, you have to learn the lessons here. Di ba? Kailangan may matutunan ka. You have to take accountability na kung bakit ka na-sermonan kasi nga hindi ka nakakapag-deliver ng result, di ba? Opo. That's tantamount dun sa value ng sweldo mo. Yun yun eh. May nabanggit ka kanina, di ba, na mas maliit sweldo mo rito, tama? Opo. O, di ba? Kalahati. O, kalahati. Di doon kasi mas malaki sweldo na ganyan din yung nature. Marami naman yan. Ang lagi ba? Nag-iisang kumpanya yan? Sabagay. Opo. Di ba? Ano lang kasi PPJ, wala lang akong background sa ganitong niche siguro. Parang nag-hesitant po umalis. Well, Kasi yung background ko mostly sa customer service. well, tawag nito, you will learn your ways. No? Tsaka, naiintindihan naman kita. Hindi talaga madaling pumasok pag bad trip ka na. Tama na? Buti na nga lang, di ko nakikita eh. Kasi work from home kami. Kumbaga boses lang yung naririnig. Mas lalo siguro pag pumapasok ba sa Yes, opisina. totoo talaga yan. Hindi talaga madaling It's not easy, 'di ba? Yung sumunod sa boss na sa utak mo parang ang kups naman nito. Oo, sobra. Lapok eh. Lapok-lapok eh, no? Okay, kaya ko hindi employed ngayon kasi kupal yung iniwan ko eh. Tokmol eh. Totoo. Ano naman ako, 'di ba? Yung iniwan kong work, 'di ba, hindi lang naman ako umalis doon eh. Ang dami nang umalis eh. Kaya nagigits kita. But you have to take accountability when it comes to your own incompetence. Yun eh. Hindi ka pwedeng ma-offend lang tapos hindi ka na magde-deliver ng tama. Intindihan mo? Yes po. Kasi makakarinig ka ng you are not delivering. Ganon, di ba? Ganon yung, di ba? BS nga eh, PPJ eh. Sakit kasi ng word. Hindi naman ako sanay sinasabihan ng BS ang boss. Well, baka naman kasi hindi naman ikaw sinasabihan. It's the performance. Sa bagay. Yun eh. You cannot take it personal. Kasi hindi naman ikaw sinasabihan. Yung performance. Ba't di ka nagagalit ngayon sa akin? Sinasabihan kita incompetent. Exactly. Kasi alam ko pong... No. Kasi nga, sa akin, nakadesign yung utak mo na makikinig ka sa akin. Oo, tama. Yun. Di ba? Yun talaga yun. Kayo na ko pa sinasabi, incompetent ka, sinishare mo na kita. Nakatawa ka lang dyan. Di ba? Nakikinig lang po. Pero, hindi mo ako kinwestiyon kung ano po incompetent. Kasi, ipapaliwanag ko sa'yo. Kasi, when it comes to being a mom, dalawang anak mo, di ba, 3 and 4, you are very competent. Kasi solo mong pinubuhay. Tama, mali?
Totoo po. Tatlo lang kami sa bahay. Oh, see? Ako lahat, Bakit PPJ. ako na naiintindihan mo ngayon na ako, ang tinutukoy ko lang naman ay yung work mo. Bakit sa kanya dinadami mo yung, di ba? Nakuha mo yung logic. Opo. Kasi masakit silang magsalita, PPJ. Pwede namang mabait, di ba, yung approach. Hindi mo pwedeng turuan yung boss mo kung paano ka tatatuhin. Period. Opo. Hindi mo siya pwedeng, no, you have to treat me this way. Hindi mo pwedeng ganun. Okay? Okay po. Noted po. Okay? Noted, PPJ. Hanap ka na. Mukha namang abilidad ka eh. Nagma-master's degree ka nga eh. Opo, pinagsasabay ko pa yun tuwing weekend. Yes. Pagputi na lang online lang. Kaya mo yan. Asa ka magaling? Baka naman di ka dyan magaling. Baka may iba kang talent na ano. Gusto ko kasi nakipag-usap sa mga tao. Parang gusto ko yung tumutulong sa kanila na makahanap ng trabaho. Parang ganun. Tapos pag ini-interview ko kasi sila, PPJ, parang alam mo yung feeling na dati ganun din ako. Ini-interview ako. Marami akong interview na na-reject ako. Tapos ngayon ako na yung nag-i-interview. Yung parang ganung feeling. Tapos curious talaga ako sa kung paano nag-acquire or yung mga acquisition, paano mga onboarding, paano sila yung kumbaga yung logic behind bakit itong candidate na to napili, ito hindi. Kasi minsan parang feeling ko as a candidate, parang feeling ko qualified naman ako, pero nireject ako. Yung mga ganong feeling po na parang sabi ko, If that bakit is kaya? if Ano that kayang is the dahilan niche nila? na gusto mong puntahan, then your company right now, since you're telling me na you're no longer happy working for people who cannot appreciate, di ba, that you are on your adjustment period, di umanap ka ng ibang kumpanya. Yun na nga. Yun siguro talaga ang... But at the end of the day, your performance will still what matters the most. Noted po. Performance pa rin. Siguro dapat i-take ko siya objectively, di ba? Because to them, you Instead are of just a taking number. it personally. To them, number ka lang eh. Diba? Yun na nga. Hindi naman nila alam na mabait kang nanay. Wala naman sila alam dun eh. Yun nga eh. Ba't kaya ganun sila, PPJ? Bakit? Because it's a job! Dahil work is work. Sabagay. It's a job. Pagkasabi mo, Wala silang pakialam it's a job! na personal Diba? matter. Of. They have to run the company. The company will have to yield result. On the other hand, naniniwala ko, Kiara, na this is a redirection to you. Thank you po. Okay? Apo. Baka lang to. Baka may mas nakalaan na mas malaking bagay para sa'yo. Praying po. Hopefully po, Papa Jackson. Kasi I deserve it. Sa dami kong pinagdaanan. Diba? Tinan mo. Ako hindi ayoko sumali sa kwento mo, pero I left my radio career. It broke my heart as if mamatay ako. Passion. Para ikaw, di ba? Gusto mo yung ginagawa mo. Di ba? But what did I do? I picked myself up. Kasi wala namang gagawa nito for my behalf. Ako lang din naman eh. I had to pick myself up and kita nyo. Yung mga achievements na ako after ko mag-resign dun sa stasyon. Totoo. May binili na naman ako kahapon. Hindi mo kaya. Nagre-radio na po ba ulit kayo, PPJ? Sa ibang station? Chismosa ka, no? Ay, sorry. Ano ka? I have not made up my mind yet. Not yet. No. I have not made my mind up yet. Anyways, mag-ingat ka palagi, ma'am, ha? Thank you so much, Papa Jackson. Good luck po. Matutulog na rin po ako. I do not doubt that you can find your footings very, very soon. A sturdy one.
Bye-bye po. Thank you. Bye-bye, PPJ. Bye-bye. Take care.